itong dalawang salita na to ay magkakambal, magkapatid, pare-parehong negatibo ang meaning. Ito yung reckless at saka si imprudence. Ang reckless, ibig sabihin, kulang sa ingat, hindi nag-iingat, hindi tinitingnan, iniisip ang mga precautionary measures bago ginawa ang isang bagay. Yon ang reckless, padalos-dalos ba. Sa imprudence naman, same pa rin. Kawalang ingat pa rin yung punto dyan. So, magkahawig lang talaga sila. Pagdugtungin mo yan ang dalawang salita, reckless and imprudence, ito yung kadalasan maririnig mo in terms sa mga banggaan ng mga sasakyan. Ito yung kalimitan na maging kaso ng isang driver. Halimbawa, reckless and imprudence resulting to damage of property. Yan. Reckless imprudence resulting to homicide kung namatay yung isang party, isang driver. Yan. Ibig sabihin, nangyari ang isang bagay na hindi mo naman talaga gusto. Sino bang gustong mabangga dyan sa gitna ng kalsada? Wala naman, di ba? Ang nangyari lang, may mga circumstances or mga event na naging sanhi na nangyari ang mga ganong bagay. Halimbawa, nabangga ka sa isang sasakyan o isang barriers kasi pumalya ang preno mo. Nabangga ka kasi nagkabuhol-buhol ang daan, maraming sasakyan, hindi mo nakikita. Nabangga mo yung pedestrian kasi bigla siyang dumaan sa gitna. Yan. Ibig sabihin, reckless imprudence, ang mga bagay na nangyayari, rather, na hindi mo naman kagustuhan. Summary of that, aksidente. So, even if aksidente yan, may liabilities pa rin tayo.